Nakita ni Lasho na ito ay medyo nakakainis at nakakatawa. Akala ko gusto mo akong mamatay. Umiling si Jian Ai-jin at nagsimulang magpaliwanag, hindi, pinahahalagahan ko ang buhay higit sa lahat. Gusto kong makuha ang espada na iyon, ngunit ang isang righteous man ay dapat makakuha ng espada sa righteous way. Tingnan mo ang iyong paligid, lahat sila ay mukhang maikli ang buhay. Mabuti kang tao, Ginoo. Dapat mabuhay ng matagal ang mabubuting tao. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ciu Honor ang tahimik na pagtawa. Nagpatuloy si Jian Ai-jin, ang espada na iyon ay isang kayamanan, bilang may-ari nito, sigurado akong hindi ka masamang tao. Ang lohikang ito ay nagpadama kay Lasho ng kawalan ng pag-asa. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabi, napakaraming eksperto dito, kaya ba silang harapin ng Temple of Great Emptiness? Nang marinig ito, itinuro ni Jian Ai-jin sa ibaba at sinabi, Ginoo, tingnan mong mabuti. Wala ang mga elder mula sa Righteous at Clarity sect. Ang ikatlong upuan lamang ng Demon sect ang nandito. Wala silang magagawa, pinipigilan sila ng mga eksperto. Maswerte sila kung mapapanatili nila ang kanilang mga ulo, lalo na ang pagpunta sa chancel. Kalmadong nagpaliwanag si Kung Shin, si Joe ay isang kontrabida mula sa Heavenly Demon Pavilion. Marami siyang kasalanan. Ilang taon na ang nakalipas, namatay si Master Kung Ming sa kanyang kamay. Dadalhin siya ng Temple of Great Emptiness upang linisin siya ni Buddha sa kanyang mga kasalanan upang muling maipanganak siya bilang isang tao. Pagkabanggit nito, agad na nagtawanan ang mga tao sa ibaba. Ang She-Fiend ay ang public enemy ng Noble Path. Ang Temple of Great Emptiness ay hindi kailanman nag-abala sa mga bagay na ito, ngunit bigla kang nagpakita at pinuno ang aming mga tainga ng iyong mga nilalayon na gawa ng awa. Narito ang aking iniisip. Ang panig ng Demon Slaying Sect ay wala pa ring reaksyon at labis na tahimik. Natural na nakuha nito ang atensyon ni Lasho. Ang pangalawang upuan ng Demon Sect, si Shuixinzhou, ay pinatay ko. Dahil dito, kinamuhian nila ang Heavenly Demon Pavilion. Makatwiran para sa kanila na isisi ang kasalanan kay Xiaoyu. Nagulat ako na ipinadala ng Demon Sect ang kanilang ikatlong upuan dito sa pagkakataong ito. Hindi ko kilala ang taong ito at hindi ko pa nakita ang taong ito sa mga alaala. Marahil ang taong ito ay masyadong hindi gaanong mahalaga para kay GT at Now na mapansin. Hindi nagalit si Kung Shan. Magaan siyang nagsalita, ang matandang monghe na ito ay hindi pumunta dito upang humingi ng inyong pag-aproba, mga minamahal kong benefactor. Nandito lamang ako upang ipaalam sa inyo ang desisyong ito. Ang templo ng dakilang kawalan ay kailangang kunin si Joe, ang kontrabida ng Heavenly Demon Pavilion, agad-agad. Pagkasabi nito, isang figurang may hawak na espada ang biglang lumundag. Depende yan kung may kakayahan kayo. Nagliwanag ang mukha ng lahat nang makita ito. Si Square mula sa matuwid na sekta, Senior Brother, kahanga-hanga. Umiling si Jiang Yin iyan at hindi na nag-abala pang manood. Isa lamang siyang kanya na naghahandog ng kanyang buhay. Ang dakilang meditasyon ay nagpapahina at nagpapatahimik lamang sa mga target. Sa magulong dugo ng mga taong ito, papalakpakan ko sila kung makapaglabas man lang sila ng 30% ng kanilang lakas. Si Qiuhan, sa kabilang banda, ay nanood ng may malaking interes, nakikisali pa sa masiglang palakpakan ng iba. Sinalakay ni Square si Kung Shin gamit ang kanyang espada. Napaligiran si Kung Shin ng mga bugzo nang gininto ang liwanag na mabilis na bumuo ng isang depensibong harang. Sa isang malakas na tunog, itinulak nito si Square pabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Nanatiling tahimik si Kung Shin, parang isang arhat na may gininto ang katawan. Bakit kailangan ng galit? Ang kontrabida ay mula sa Heavenly Demon Pavilion. Natalo na kayong lahat laban sa matandang kontrabida kasama ang 10 dakilang Nascent Divinity Tribulation Realms experts. Maging ang Heavenly Sword Sect Master na si Luo Chongfeng ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang kanyang implikasyon ay sa pamamagitan lamang ng pagbibigay kay Joe sa templo ng dakilang kawalan, habang nananatiling ligtas ang lahat. Kung darating sina GT at No, ilan sa kanila ang makakapigil sa kanya? Pagkarinig sa hindi kaaya-ayang mga salita ng monghe, may isang agad na tumayo para tutulan siya. Ikaw na kalbong masamang tao, kung hindi siya kayang harapin ng matuwid na sekta, ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya ng templo ng dakilang kawalan?
Pagkarinig nito, nanatiling napakatahimik ng mukha ni Kung Shin. Ang abot ay naglilinang sa pag-iisa sa loob ng isang siglo at lubos na napataas ang kanyang antas ng paglilinang. Kaya naming harapin ang matandang kontrabida. Pagkarinig nito, nagpakita ang lahat ng gulat. Ang templo ng dakilang kawalan na si Kung Yuan ay isang six-leaf golden body divine monk isang siglo na ang nakalipas. Sino ang mag-aakala na naglilinang siya sa pag-iisa sa buong panahong ito? Sa sandaling ito, humakbang pasulong ang pinuno ng Clarity Sect. Kung kayang harapin ni Master Kung Yuan ang matandang kontrabida mula sa Heavenly Demon Pavilion, sumasang-ayon ang Clarity Sect na ibigay si Saintess Joe sa templo ng dakilang kawalan. Pagkarinig nito, tumanggo si Kung Shin bilang tugon. Nagpapasalamat ang matandang monghe sa mga benepaktor mula sa Clarity Sect. Tiyak na hindi kayo bibigwin ng templo ng dakilang kawalan. Tiyak naming babaguhin ang kontrabida. Gayunpaman, pagkasabi nito, lumabas ang isang figure na nakasuot ng pulang balabal. Kung gusto niyong kunin si Xiaoyu, kailangan niyong humingi ng pahintulot sa akin. Binigyan siya ni Kung Shin ng malamig na tingin. Sinabi na ng matandang monghe na ang pagbisita na ito ay hindi nilalayon bilang negosasyon. Nandito lamang ako upang ipaalam sa inyo ang desisyong ito. Ang Demon Slaying Sect Third Sword Launching ay sumagot ng walang awa. Ang templo ng dakilang kawalan ay laging nag-aangkin na itinuturing nito ang lahat ng buhay ng pantay-pantay, nang hindi pinag-iiba ang matuwid sa masama. Hindi rin ito nakikialam sa mga makamundong gawain. Wala ba kayong mas magandang gawin ngayon, Benepactor Duan? Pipigilan mo ba ang matandang monghe na ito? Ikaw na kahabag-habag na monghe, tinatanggihan mo ang isang toast lamang para mapilitang uminom ng parusa. Sa isang kumpas ni Swift Launching, sumugod ang 5 eksperto mula sa Demon Slaying Sect. Pagkakita nito, kalmadong nagsimulang magbasa ng spell si Kung Shin, nakatayo sa lugar. Isang 2 metrong taas na Arhat Golden Body ang dahan-daang nagpakita. Pagkakita nito, marami ang natigilan. Hindi nila inaasahan na may ganitong antas ng paglilinang si Kung Shin. Kung narito si Kung Yuan, iba na iyon. Mabilis na nagbabala si Jiang Yin-ian. Ang Arhat Golden Body ay katumbas ng isang nascent divinity Tribulation Realms two-leaf avatar. Ang kalbong masamang tao na ito ay hindi ordinaryong monghe. Lumayo ka, matandang mister. Malinaw na handa ang Demon Slaying Sect. Kung gagamit ang kalbong masamang tao na iyon ng Zenmark, tiyak na maaapektuhan ka, dahil nasa antas ka lamang ng Sense Condensing Realm. Ang 5 iyon ay nasa Divine Court Realm. Sila rin ang pangunahing puwersa ng Demon Slaying Sect para sa okasyong ito. Hindi pinansin ni Luoshu ang kanyang mga salita. Sa sandaling ito, napuno ang kanyang isipan ng mga kaisipan mula sa mga alaala. Totoo na sa mga nakaraang kaganapan sa mundong ito ng paglilinang, lumayo ang templo ng dakilang kawalan sa mga makamundong gawain. Sinasabi na ang abot ng templo ng dakilang kawalan ay isang henyo sa paglilinang ng Buddhist Zen Sect. Sobrang nahumaling siya sa Zen Sect na agad siyang naging monghe. Gayunpaman, mga tsismis lamang iyon. Noon, nakaharap ni Zhou ang templo ng dakilang kawalan na si Kung Ming. Naglaban sila at pinatay ni Xiaoyu si Kung Ming. Kung isa siyang tunay na cultivator ng misteryosong Heaven Saint Realm, papayagan ba niyang umalis si Zhou? Dahil pinili ng templo ng dakilang kawalan na gambolain ang grand ceremony sa pagkakataong ito, malinaw nilang idinedeklara ang Heavenly Demon Pavilion bilang kanilang kaaway. Sa isang kisap mata, natapos ang laban sa larangan. Ang 5 mula sa Demon Slaying Sect ay naitulak pabalik sa isang galaw lamang. Sa puntong ito, nagsalita si Sword Launching sa malamig na boses. Kung Shin, ang isang matapat na tao ay hindi kailangang gumamit ng mga pukana. Ikaw ang nagpalayo sa mga elder ng Clarity Sect at matuwid na sekta, di ba? Pagkarinig nito, umiling si Kung Shin bilang pagtanggi. Ang dakilang templo ng kawalan ay isang bukas at matuwid na institusyon. Bakit namin kailangang gumamit ng mga ganitong pamamaraan? Hindi ba ikaw ang naglagay ng mga masasamang monghe sa labas ng chancel? Sumagot si Kung Shin na may malamig na kilay. Mukhang lubos mong naiintindihan ang templo ng dakilang kawalan, mahal na Benepactor. Kung pipilitin mo akong pigilan, Benepactor Duan, lalaruin ko ang laro kasama mo. Pagkasabi ng mga salitang ito, naging tensyonado ang atmosfera. Inunat ni Sword Launching ang kanyang mga kalamnan at dahan-daang humakbang pasulong.
Ikaw na kalbong masamang tao, kung gusto mong kunin si Xiaoyu, hindi ko iyan papayagan. Pagkasabi nito, sumugod siya pasulong na parang kidlat. Nangunot ang kilay ni Kung Shin nang makita ito dahil hindi niya matansya ang antas ng paglilinang ng kalaban. Agad niyang muling pinadaloy ang enerhiya upang ipakita ang Arhat Golden Body. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga nang makita ito. Hindi nila inaasahan na magbabanggaan agad ang dalawang eksperto ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Malaki ang ipinuhunan ng Demon Slaying Sect kay Xiaoyu. Dahil patay na si Wat Xinjian, hindi nakapagtataka na tumanggi si Duan Xing na sumuko. Si Wat Xinjian ang tanging eksperto ng Nascent Divinity Tribulation Realm na nakapaglinang ng Evil's End sa Four-Leaf Golden Lotus Stage. Gayunpaman, namatay siya sa loob ng Heavenly Demon Pavilion. Paano sila hindi magagalit tungkol dito? Kaya lumitaw ang figure ni Duan Xing, umiikot kay Kung Shin na may napakaraming atake. Anong uri ng teknik ito? Hindi ko pa ito nakikita dati. Unang beses kong makakita ng ganitong nakakasilaw na teknik. Hindi, napigilan ni Jiang Yin iyan ang pagbulalas nito. Ang mga after image na ito ay dulot ng sobrang bilis. Sa sandaling ito, bahagyang hinaplos ni Luo Shu ang kanyang balbas at nagsalita, teknik ng Daoist Bow Invisibility. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ni Jiang Yin iyan sa hindi paniniwala. Mister, alam mo ang teknik na ito. Ang teknik na ito ay nagmula sa mga lipunang Daoist. Kumalat ito sa Fuyo bago ito tuluyang naging nawawalang sining. Sa larangan, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Duan Xing, habang nakaramdam si Kung Shin ng matinding presyon at nagpas siyang maging seryoso. Kung gayon, hindi magpipigil ang matandang monghe na ito. Pagkasabi nito, nagsimulang kumumpas ang kanyang mga daliri pataas at pababa ng tuloy-tuloy, na may mga hibla ng gangchi na patuloy na naghahabi sa paligid niya. Isang nakakasilaw na gininto ang liwanag ang sumabog. Zen Sect, Jana Madras, nakikita ang kalikasan ng isang tao. Sa puntong ito, huminto si Duan Xing at hindi itinuloy ang kanyang atake. Dakilang Vajra Wheeling Gray. Pagkasabi ni Kung Shin, isang gininto ang higanteng palad sa ilalim ng kanyang kontrol ang sumugod ng direkta sa kalaban. Pagkakita nito, hindi na nagpigil si Duan Xing. Ang malawak na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sumabog, ang Four-Leaf Avatar. Sa sandaling nag-solidify ang avatar, bumagsak ang higanteng palad. Sa pagbanggaan, agad na kumalat ang marahas na gangchi, na umiikot tulad ng isang bagyo. Ang mga pinto ng koridor ay hinaypan sa matinding panginginig, at ang pinakamataas at gitnang pinto ay bumukas ng malakas. Tumingin sa loob ng mga banal na pinto ng chancel. Pagkarinig nito, agad na sinundan ng karamihan ang tunog at nagbulalas. Nakita nila ang isang figure na nakasuot ng puting balabal, si Zhou Yu, nakatali sa isang gininto ang haligi. Mayroong pulang gininto ang lotus na nakapinta sa kanyang noo, ngunit walang pagbabago ng enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Sa ilalim ng mabangis na atake ng Demon Slaying Sect, si Duan Xing, ang Buddhist Kung Shin, ay unti-unting napunta sa Dahado. Gayunpaman, wala pa rin siyang intensyon na sumuko sa pagkuha sa babaeng demonyo. Sa sandaling ito, ngumiti ng may pagmamalaki si Duan Xing. Kung iyan lang talaga ang kaya mo, pakinggan mo ako. Tumakbo ka kasama ang lahat ng iyong mga kalbong masamang tao. Pagkarinig nito, isang kislap ng malamig na liwanag ang tumawid sa mga mata ni Kung Shin. Kung magpapasya kang magpatuloy ng ganito, kung gayon, patawarin mo ang matandang monghe na ito. Pagkasabi nito, umupo siya nang nakakrus ang mga binti at nagsimulang umawit ng isang serye ng mga banal na kasulatan. Kasabay nito, ang lahat ng mga monghe sa lumilipad na karwahe sa himpapawid ay nagdikit din ng kanilang mga kamay at nagsimulang umawit. Sa isang iglap, ang humuhuning tunog ng mga banal na kasulatan ay umalingaw-ngaw sa buong banal na altar, na patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga tainga ng lahat. Pagkarinig nito, nakaramdam ng pagkabalisa si Luo Shu. Masama ito. Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili mula sa hypnosis na ito? Isa ito sa mga pamamaraan ng Buddhist sound skill. Katulad ito ng tranquility mantra. Habang binibigkas nila ang hypnosis, nakikinabang sila sa pamamagitan ng paggambala sa kamalayan ng kanilang kalaban. Ang mga mahihinang cultivator ay mahahadlangan nito at mauuwi sa pagdurugo mula sa kanilang pitong butas. Nang mapagtanto ang panganib, likas na nagsimulang magpakilos si Luo Shu ng mga panlaban sa kanyang isipan.
Lumingon siya kay Kyuhan, at nakita na ang nakakagambalang sound wave attack na ito ay parang huni lamang ng langaw sa kanya. Ang kanyang simpleng puso at kawalan ng nakakagambalang mga kaisipan ay nakakalamang. Bukod dito, nasa Divine Court Realm din siya, kaya sa palagay ko walang epekto sa kanya ang Sanskrit.